No, 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 no. Galing sa Baltic, papasok kami sa Kill Canal, pabaybayin namin yung Kill Canal, mga 8 hours siguro, and then lalabas kami sa North Sea, and then papunta na kami sa discharging port namin, doon sa France. Ayun o, selfie lang. Papasok kami ngayon sa Kiel Canal sa Germany. Galing kami ng Baltic Sea. Pabaybayan namin ang kabaan ng Ilog Eder. Mahabang oras ang biyahe namin palabas ng Kiel Canal papuntang North Sea. Pero bago kami makapasok sa Kiel Canal, kukuha muna kami ng piloto. Ang piloto ang magmaniubrada palabas ng Kiel Canal kasi kabisado nila ang daanan. Saka ito ang SOP o Standard Procedure. Basta papasok na ang barko sa puerto, kailangan may piloto. Pero bago namin babaybayin ang Kiel Canal dito sa Germany, siyempre pag-usapan muna natin ang Kiel Canal. Ang Kiel Canal, ito ang unang koneksyon sa pagitan ng North Sea at Baltic Sea na itinatayo habang ang lugar ay pinamunuan ni Denmark-Norway. Tinatawag itong Eder Canal at ginagamit ang kahabaan ng Ilog Eder para sa ugnayan sa pagitan ng dalawang dagat na nakumpleto noong panahon ng paghahari ni Christian VII ng Denmark noong 1784. Ang Eder Canal ay may 43 kilometers, 27 miles, bahagi ng 175 kilometers and 109 miles na daanan ng tubig mula Kiel hanggang sa bukana ng Ilog Eder. Papasok na kami ngayon sa Kiel. Sa unang lock pa lang, siyempre, kanya-kanya ng hawak ng cellphone para ito paano. May remembrance kami dito sa Kiel. Sa bungad pa lang kami, sa lock, sa paligid namin, marami ng magagandang tanawin. May mga bahay, may mga sasakyan, at dagat. Sumabay ang panahon sa pagdaan namin dito sa Kiel Canal, dito sa Germany. Di maulan, di rin mainit, tama lang, ika nga, pinapakita sa amin ang kagandahan ng lugar. Pero sa mga oras na to, na pagdaan namin dito sa Kiel Canal, di namin akalain may nakabang pala sa amin. Pagpasok, may provision kami. Pagkain namin, nabubuhatin at ilagay sa provision room. Talaga naman, maswerte na, di nabubuhat pa na mabigat.